Si Ivana Ivy Mendez ay lumaking ulila sa ama at ina. Sa edad na 15, ang tayong natitirang sandigan niya ay ang kanyang kamay na si Daddy Manuel. Akala ni Ivy ang mga haplos at pag-aaruga nito'y tanda ng isang mapagmahal na magulang. Ngunit sa likod ng mga pangako ng magandang kinabukasan, unti-unti, ninanakaw ni Manuel ang kanyang inosensya. Ginamit ni Manuel ang utang na loob at ang kanyang negosyo upang gawing puhunan ang katawan ni Ivy. Sa mundo ng mga makapangyarihang tao at madadilim na transaksyon, naging barya si Ivy para sa mga kontrata at pabor. Hanggang kailan titiisin ng isang batang puso ang abusong akala niya ay normal. Paano babawiin ng isang sirang babae ang kanyang dangal mula sa taong dapat ay nagprotekta sa kanya? Isang kwento ng pagkasira, pagkamulat at matapang na pagbangon ng isang biktima upang maging sarili niyang tagapagligtas. Minsan, ang pinakamapanganib na kaaway, hindi ang taong nasa labas ng ating bahay, kundi ang taong pinagkakatiwalaan nating mag-aalaga sa atin. Ako si Ivy Mendez. Sa edad na 16, natutunan ko na ang pag-ibig may madalim na kapalit, na ang bawat haplos ay may presyo at ang bawat pangako ay isang tanikala. Sinabi nila sa akin na sira na ako. Sinabing wala nang tatanggap sa akin. Ang kwentong to'y para sa lahat ng mga batang pusong pilit na dinudurog ng maling sistema. Para sa mga babaeng akala'y wala nang halaga. Halina't samahan niyo ko sa aking paglalakbay mula sa dilim patungo sa katotohanan. Dahil sa dulo ng bawat sakit, laging may pag-asang naghihintay para sa mga marunong lumaban. Ito ang aking kwento. Matingkad ang sikat ng araw sa alaala ko noong 10 taong gulang pa lamang ako. Naaalala ko ang amoy ng nilulutong sinangag ni Mama at ang malakas na tawa ng aking tunay na ama habang binubuhat ako sa kanyang mga balikat. Noon ang mundo'y isang malaking palaruan, ligtas, makulay at puno ng pangako. Ngunit ang liwanag na yon ay mabilis na naglaho. Sabi ni Mama, maagang kinuha ng langit si Papa. Di ko pa lubos na nauunawaan ang salitang kamatayan noon. Ang alam ko lang biglang tumahimik ang bahay. Nawala ang tawa at nabalitan to ng mga hikbi sa hating gabi. Nakita ko kung paanong unti-unting nanghina si Mama sa bigat ng responsibilidad. Mag-isa siyang lumaban, ngunit ang isang haligi hindi sapat para itaguyod ang isang gumigibang tahanan. 5 taon ang lumipas. Sa edad kong 10, pumasok sa eksena si Daddy Manuel. Ivy, siya magiging bago mong papa? Huwag kang mag-alala, hindi na tayo maghihirap. Bulong ni Mama habang inaayos ang buhok ko. Matangkad si Manuel, maawain ang mga mata at laging may dalang pasalubong. Sa tingin ko noon, siya ang anghel na pinadala ng langit para sagipin kami. At totoo naman, bumuti ang buhay namin. Nagkaroon kami ng maayos na pagkain, magagandang damit at naramdaman ko ulit ang pagkakaroon ng isang buong pamilya. Ngunit ang tadhana ay sadyang mapaglaro. Kung kailan tila maayos ng lahat, muling kumatok ang kamatayan. Noong 15 taong gulang ako, binawian ng buhay si Mama dahil sa madalang karamdaman. Sa harap ng kanyang kabaong, gumuho ang mundo ko. Pakiramdam ko isa akong baliit na bangkang iniwan sa gitna ng nagngangalit na dagat. Wala nang aking gabay, wala nang aking sandigan. Huwag kang umiyak, Ivy. Nandito ako. Hindi kita bababayaan. Sabi ni Daddy Manuel habang nakayakap sa akin sa harap ng puntod ni Mama. Noon, ang yakap na yon ay parang isang kumot na nagbibigay ng init sa gitna ng ginaw. Akala ko yon ang yakap na isang amang nagdadalamhati din. Di ko alam na sa likod ng mga pangakong yon, unti-unti nang nagbabago ang anyo ng pagmamahal na akala ko'y wagas. Naiwan kaming dalawa sa isang malaking bahay na biglang naging masyadong tahimik. Sa bawat sulok naroon ang anino ni Mama, ngunit sa bawat sandali naroon ang mata ni Manuel na palaging nakabantay. Magtiwala ka lang sa akin, Ivy. Para sa iyong lahat ng ginagawa ko, para sa mas magandang future natin. Paulit-ulit niyang sinasabi. Sa murang edad na 15 naniwala ako dahil sino pa bang tatanggap sa akin? Sino pa bang magmamahal sa isang ulilang tulad ko kundi ang tayong taong natitira sa buhay ko? Hindi ko alam na ang bawat haplos niya sa aking balikat na nagsimula bilang pag-aalo ay ang simula ng isang madilim na kabanata na kailanman ay hindi ko inaasahang susulat sa aking tadhana. Ang inakala kong protektor, siya palang magiging dahilan ng aking pagkasira. Lumipas sa mga buwan matapos ang libing ni Mama. Ang bahay na dati pulo ng lungkot ay dahan-dahang napalitan ng isang uri ng atensyong hindi ko inaasahan.
Noong una iniisip ko sadyang maalaga lang si Daddy Manuel dahil ayaw niya na maramdaman ko ang pangulila. Ivy, anak, uminom ka ng gatas bago matulog, kailangan mong lumakas. Malambing niyang sabi habang inahapdos ang buhok ko. Nakangiti ako noon. Pakiramdam ko hindi ako nag-iisa. Para pang habang tumatagal ang mga haplos sa buhok ay bumababa na sa aking balikat. Ang mga yakap na dati mabilis lang ay nagiging matagal, masyadong matagal para sa isang anak at ama. Isang gabi, habang nag-aaral ako sa sala, umupo siya sa tabi ko. Inakbayan niya ako at naramdaman ko ang init na nagmumula sa kanya. Sa kanyang palad na dahan-dahang dumudulas sa aking braso. Ang ganda-ganda mo talaga, Ivy. Kamukhang kamukha mong mama mo. Pero mas bata, mas sariwa, bulong niya. Kinabahan ako. May kung anong kaba na hindi ko maipaliwanag. Pero agad ko ring pinagalitan ang sarili ko. Ano ba tong iniisip mo, Ivy? Daddy mo siya. Siya na lang ang meron ka? Sabi ng isipan ko. Pilit kong paniwalain ang sarili ko na normal lamang ang lahat, na baka ganito lamang talaga ang mga ama sa kanilang mga anak na babae. Naging mas madalas na ang kanyang pagpasok sa kwarto ko. Minsan uupo siya sa gilid ng kama ko habang natutulog ako. Pagising ko, makikita ko siya nakatitig lang sa akin. Gusto ko lang siguraduhin na mahimbing ang tulog mo. Katwiran niya tuwing mahuhuli ko siya. Nagsimula rin siyang magregalo ng mga damit na di ko nakasanayang suotin. Mga manipis na pantulog, mga hapit na bestida. Sinasabi niyang kailangan ko itong isuot para masanay ako sa high society dahil balang araw isasama niya ako sa kanyang mga business meetings. Para sa negosyo natin to, Ivy. Para sa future mo. Kailangan natin magmukhang presentable? Paliwanag niya. Sa edad na 16, unti-unti nang naglalaho ang linya sa pagitan ng pagiging ama at pagiging lalaki ni Manuel sa paningin ko. Pero dahil wala akong ibang mapupuntahan, dahil wala akong ibang mahihingan ng tulong, mas pinili kong manahimik. Mas pinili ko na maniwala sa mga sinasabi niya kesa sa nararamdaman ng aking puso. Hindi ko alam, ang malabong guhit na iyon ay tuluyan niya ng binura sa susunod na pagkakataon. Ang tiwalang binigay ko ay gagamitin niyang sandata para sa sarili niyang pagnanasa. Dumating ang gabi na kailanman hindi ko na mabubura sa aking isipan. Umuulan ng malakas noon, ang mga patak sa bubong ay tila mga babala na hindi ko na pinakinggan. Katatapos ko lang mag-shower at suot ko na ang isa sa mga metipis na pantulog na binibigay ni Daddy Manuel. Nakatayo siya sa pintuan ng aking kwarto. May hawak siyang baso ng alak at ang kanyang mga mata, di na ang mga matang nakita ko noong libing ni Mama. Ang mga ito'y puno ng gutom. Ivy, ang ganda mo talaga, paos niyang sabi habang papasok sa loob. Daddy, matutulog na po ako. Mahina akong sagot habang pilit tinataas ang kumot para takpan ang aking katawan. Lumokso ang kaba sa dibdib ko. Ramdam ko ang panganib pero ang buong pagkatao ko parang napako sa kinatatayuan. Hindi siya nakinig. Umupo siya sa tabi ko at hinawakan ang aking pisngi. Ang kanyang hininga amoy alak at sigarilyo. Alam mo namang mahal kita, di ba? Ginagawa kong lahat para sa'yo. Para sa negosyo ko na balang araw, sa'yo rin mapupunta. Utang mo sa akin ang buhay mo, Ivy. Ang mga salitang yon, utang na loob ang naging tanikala ko. Ginamit niya lahat ng tulong na binigay niya sa amin ni Mama para iparamdam na may bayad ang bawat pagkain at damit na natanggap ko. Noong gabing yon, sa kabila ng aking pag-iyak at mahinang pagtanggi, tuluyan ng dinakaw ang aking kainosentihan. Wala akong nagawa kundi tumitig sa kisame habang nararamdaman ang pagkadurog ng aking pagkatao. Paulit-ulit niyang sinasabi na para sa atin to, habang unti-unti niyang pinapatay ang bata sa loob ko. Nang matapos siya, iniwan niya akong nakatulala. Hindi ako makagalaw, hindi ako makasigaw. Sinong pakikinggan ko? Sinong tatakbuhan ko? Siyang bata sa bahay na to, siya ang mundo ko? Kinabukasan, lumabas ako ng kwarto na parang isang bangkay na naglalakad. Inasahan kong magiging iba ang lahat na baka humingi siya ng tawad. Ngunit ang bumungad sa akin ay ang nakangiting mukha ni Manuel habang nag-aalmusal. Tila walang nangyari. Kain na, Ivy. May pupuntahan tayong kliyente mamaya. Ayusin mo ang sarili mo. Utos niya. Doon ko natanto na nagsimula na ang aking impyerno. Ang dating normal na paghawak naging araw-araw na obligasyon.
Sa bawat gabi na papasok siya sa kwarto ko, unti-unting namamatay yung pakiramdam ko. Hanggang sa isang araw, di ko namalayan, nasasanay na ako, na ang sakit ay naging manhid at ang takot naging pagtanggap. Ito na ba ang kapalaran ko? Tanong ko sa sarili habang nakatingin sa salamin. Isang 16 na taong gulang na batang babae, ngunit ang matay singtandaran ng mundong puno ng dumi. Habang lumilipas sa mga araw unti-unti, nawawala ang takot ko at napapalitan ng isang uri ng pagkamanhid. Ang bawat gabi na pagpasok ni Daddy Manuel sa aking silid, naging bahagi na ng aking routine. Parang isang obligasyon na kailangan gawin para mapanatili ang bubong sa itaas ng aking ulo. Ngunit isang gabi, may kakaiba sa kanyang ngiti. Malaking kontrata ito. Kapag nakuha natin to, hindi mo na kailangan mag-alala sa pag-aaral mo sa kolehiyo, magiging reyna ka. Akala ko tungkol lamang to sa kanyang kumpanya ng konstruksyon, pero nang ilabas niya ang isang pulang cocktail dress, maikli, hapit at masyadong mapang-akit para sa isang 16 na taong gulang, muling bumalik ang kaba sa dibdib ko. Isasama kita sa dinner meeting, kasama si Mr. Cheng. Gusto kanyang makilala? Be nice to him, Ivy. Be very nice. Hindi ako tanga. Alam ko ibig niyang sabihin sa be very nice. Pero sa tuwing magtatangka kong tumanggi, laging nakanta ang kanyang sandata, ang panunumbat. Matapos lahat ng ginawa ko para sa inyo ng mama mo, ngayong kailangan ko ng tulong mo para sa negosyo, tatanggihan mo ko? Ivy, para sa future natin to, para hindi tayo maghirap. Yon ang simula. Noong gabing yon, sa isang pribadong kwarto sa isang mamahaling restaurant, hindi lang si Manuel ang nangangkin sa akin. Sa ilalim ng malakas na amoy ng alak at usok ng sigarilyo, binigay ako ni Manuel sa ibang tao, kapalit ng isang pirma sa kontrata. Habang nasa loob ako ng sasakyan pa uwi, tahimik ang gabi. Tanging ugong ng makina ang naririnig. Tiningnan ko si Manuel. Masaya siya. Humuhuni pa ang kanta habang hawak ang folder ng bagong kontrata. Good job, Ivy. Sabi ko na nga ba, iba ang swerte ko. Sabi niya nang di man lang tumitingin sa akin. Doon ko napagtanto ang aking halaga sa kanya. Hindi ako anak, hindi ako pamilya, ako isang investment, isang puhunang yari sa laman at dugo na ginagamit niya para mapalago ang kanyang yaman. Ang mas masakit, pakiramdam ko wala akong karapatang magalit dahil sa bawat haplos, sa gabing nagdaraan, unti-unti na ring nagigising ang isang bahagi ng aking katawan na tila hinahanap-hanap na ang dumi. Isang madilim na siglo na hindi ko alam kung paano hihinto. Sabi nila ang tao ay nilalang ng nakagawian. Pero paano kung nakagawian mo unti-unting pagdurog sa iyong dangal? Lumipas ang mga buwan at 16 na taong gulang na Ivy ay tila naglaho na. Ang nakikita ko na lang sa salamin ay isang estranghero. Isang babae na natutong magpinta ng makapal na makeup para itago ang puyat at lungkot sa mga mata. Ang nakapagtataka at ang siyang pinakamalaking takot ko ay ang pagbabagong nararamdaman ko sa sarili kong katawan. Nung una, bawat hawak ni Daddy Manuel, nagdudulot ng palanuyon ng lamunan at pagnanais na sumigaw. Pero habang tumatagal ang katawan ko, naging tila isang makina. Dumating ang mga gabing hindi ko na kailangang pilitin. Hindi dahil gusto ko, kundi dahil ang katawan ko. Sa kabila ng pagkasuklam ng aking isip, ay nagsimulang maghanap ng init na tanging si Manuel lamang ang nagbibigay. Ito ang pinakamalupit na biro ng tadhana. Ang tawag nila dito pagkalito. Pero para sa akin ito ay pagkabaliw. Nakikita mo na, Ivy? Sabi ko sa'yo, para sa atin to. Masaya tayo, di ba? Bulong ni Manuel habang nakahiga kami sa dilim. Di ako sumasagot. Paano mo sasabihing masaya ka kung ang pakiramdam mo isa kang basyong walang laman? Pero sa tuwing wala siya, sa tuwing tahimik ang gabi, nararamdaman ko isang uri ng pangungulila na hindi ko may paliwanag. Isang craving na nakaugat sa trauma. Para akong nalulunod, napilit kumakapit sa kamay na siyang naglulubog sa akin. Nasanay na ako sa muruming palitan. Isang gabi sa kwarto kapalit ng bagong cellphone. Isang meeting sa ibang lalaki kapalit ng bagong alahas o pangako ng magandang kinabukasan. Ang konsepto ng mali naging malabo. Kung ang taong dapat nagtuturo sa akin ng tama, ang siyang mismong gumagawa ng mali. Saan ba ako kukuha ng basehan? Sa paaralan, nakikita ko mga kaklase ko, nagtatawanan tungkol sa mga crush, sa mga assignments, sa mga pangarap na maging doktor o guro.
Pakiramdam ko na sa kabilang panig ako ng isang makapal na salamin. Sila ay mga batang nabubuhay sa liwanag. Ako, isang aninong nabubuhay sa ilalim ng kama ni Manuel. Wala nang tatanggap sa'yo kundi ako. Laging paalala ni Manuel. Sira ka na, Ivy. Sino pang magmamahal sa isang tulad mo? Ako lang ang meron ka? Ang mga salitang yon ang pinakamabisang lason. Pinaniwala niya akong ang dumi ay permanente na ang tanging halaga ko ay ang gamitin ng katawan ko para sa kanya. At ang masakit, unti-unti ko na tong pinaniniwalaan. Dahil kapag ang isang pagkakamali, paulit-ulit mong ginagawa, darating ang araw na hindi mo na to makikita bilang pagkakamali, kundi bilang tadhana. Isang hapon, habang naglalakad ako sa hallway ng paaralan, di ko sinasadya na mabangga ang isang lalaki. Nalaglag ang mga gamit ko, ang mamahaling gamit na binili ni Manuel para sa akin. Ang branded na bag, ang pinakabagong smartphone at ang mga makeup kit na laging nasa bulsa ko. Pasensya na, hindi ko sinasadya. Sabi ng isang malumaning na tinig. Inangat ko ang aking tingin. Isang lalaking nakasuot ng simpleng puting shirt at maong. Si Elias. Siya ang bagong student assistant sa library. Balita ko working student siya mula sa probinsya. Ang mga mata niya may kung anong linaw na hindi ko kayang titigan ng matagal. Ayos ka lang ba, Ivy? Tanong niya habang tinutulungan akong pulutin ang mga gamit ko. Nagtaka ko, bakit kilala niya ako? Kilala mo ko? Matabang kong tanong. Ngumiti siya, isang ngiti na hindi humihingi ng anumang kapalit. Sino bang di nakakakilala sa'yo? Ang sikat na Ivy Mendez, pero huminto siya at tiningnan ako ng diretso sa mga mata. Pero parang lagi kang pagod, parang ang bigat ng dinadala mo. Biglang bumilis ang tibok ng puso ko. Hindi dahil sa kilig, kundi dahil sa takot. Takot na baka nakikita niya ang dumi sa ilalim ng aking balat. Takot na baka nabasa niya ang mga gabing ginugugol ko sa silid ni Manuel. Wala kang alam. Mabilis kong sagot sabay hablot ng bag ko. Tumalikod ako at naglakad palayo, ngunit narinig ko ang huli niyang sinabi. Kung kailangan mo ng matatambay na tahimik, bukas ang library. Walang manghuhusga sa'yo doon. Nang gabing yon, habang hinihintay ko ang pagpihit ng doorknob ng kwarto ko, ang tunog na hudyat ng pagdating ni Manuel, paulit-ulit bumabalik sa isipan ko ang mukha ni Elias. Ibang-iba siya sa mga lalaking nakakasalamuha ko sa meetings ni Manuel. Ang mga lalaking yon, tumitingin sa akin na parang karne sa palengke. Pero si Elias, tumingin siya sa akin na parang nakakita siya na isang tao. Pumasok si Manuel, amoy alak na naman siya. Ivy, ihanda mong sarili mo bukas. Pupunta tayo sa resort ni Mayor. Malaking pabor ang hihilingin ko sa kanya. Sabi niya, habang dahan-dahang tinatanggal ang kanyang suot na relo. Daddy, maaari bang di na muna ako sa mama? Isang mahinang pagsuway. Ang unang beses na nagtangka akong tumanggi sa loob ng mahabang panahon. Natigilan si Manuel. Nandisik ang kanyang mga mata at dahan-dahan siyang lumapit sa akin. Hinawakan niya ang pangako ng mahigpit, sapat na para masaktan ako. Anong sabi mo? Matapos ang lahat ng binigay ko sa'yo, naging matigas ba ang ulo mo, Ivy? Tandaan mo, wala ka kung wala ako. Basura ka lang sa kalsada kung di kita pinulot. Binitawan niya ako ng marahas. Naiwan akong nanginginig. Sa sandaling yon, ang mukha ni Elias at ang kanyang malinis na mata ay tila isang malayong panaginip. Ang realidad ko ay ang kamay ni Manuel. Ang utang na loob na hindi nababayaran at ang katotohanang ako'y isang bilanggo sa isang ginintong kulungan. Ngunit sa unang pagkakataon, may isang tanong na sumagi sa isip ko. Hanggang kailan? Ang biyahe patungo sa resort ni Mayor ay tila isang marcha patungo sa sarili kong bitayan. Suot ko ang isang kulay gintong bestida, masyadong mahal, masyadong maikli at masyadong mapang-akit. Sa tabi ko si Daddy Manuel, abala sa pag-aayos ng kanyang korbata, tila isang negosyanteng naghahanda para sa isang mahalagang transaksyon. Ngumiti ka, Ivy. Huwag mong ipahiya ang sarili mo sa harap ni Mayor. Malaki ang maitutulong niya sa bagong proyekto natin sa gobyerno. Bilin niya, habang hinahaplos ang hita ko na tila ba pag-aari niyang bawat pulgada ng balat ko. Pagdating sa resort, ang karangyaan ay nakakasulasok. Amoy ng mamahaling pabango, alak at kapangyarihan. Si Mayor, isang lalaking lampas na sa kanyang 60, ay may malaking tiyan at malaking mga mata, tila nanuri. Sinalubong kami ng may malapad ng ngiti.
Manuel, at sino tong napakagandang dilag na kasama mo? Siya na ba ang sinasabi mong special assistant mo? Tanong ni Mayor habang ang kamay niya ay agad na dumapo sa aking bewang. Nararamdaman ko ang panginginig ng aking tuhod. Tumingin ako kay Manuel, umaasa na kahit papano ay makakakita ako ng kaunting pag-aalala. Ngunit ang nakita ko lamang ay ang kanyang mapanlinlang ng ngiti. Si Ivy, Mayor, siya ang pinagkakatiwalaan ko. Sabi ko sa kanya, kailangan nating pasyahin ang pinakamahalagang tao sa probinsya. Sagot ni Manuel, bago ko marahang itinulak papalapit sa matanda. Iniwan nila ako. Sa isang pribadong kwarto na tanaw ang dagat, naramdaman ko ang tunay na kahulugan ng salitang gamit. Di na lang tutungkol kay Manuel, ito ay tungkol sa sistema. Isang sistema kung saan ang mga batang tulad ko ay ginagawang barya para sa mga kontrata. Habang ang kamay ni Mayor ay gumagapang sa aking katawan, pumikit ako ng mariin. Doon, sa likod ng aking mga talukap, biglang lumitaw ang mukha ni Elias. Naalala ko ang sinabi niya, parang ang bigat ng dinadala mo. Isang luhang hindi ko mapigilan ang pumatak. Hindi ito dahil sa sakit ng katawan, kundi dahil sa sakit ng katotohanan. Ako ay isang regalo, isang bagay na pinasapasa, isang batang pusong nasira dahil sa isang pagkakamaling hindi ko naman sinimulan. Nang matapos ang gabi, habang nakaupo ako sa gilid ng kama at pilit na inaayos ang aking sarili, pumasok si Manuel. May hawak siyang isang sobrang puno ng pera at isang pirmadong dokumento. Kita mo na, Ivy? Sabi ko sa'yo, malaki ang magagawa mo. Ito nang simula ng mas magandang buhay natin. Masaya niyang sabi. Tumingala ako sa kanya. Sa unang pagkakataon, hindi takot ang nararamdaman ko, kundi galit. Isang malamig at nanunuot na galit. Hanggang kailan, Daddy? Tanong ko sa isang paos na tinig. Hanggang kailan niyo ako ipapahiram sa iba para sa negosyo ninyo? Natigilan siya. Ang kanyang ngiti napalitan ng isang mapanganib na titig. Huwag kang mag-inarte, Ivy. Pinapakain kita, binihisan at binigyan ng lahat. Ito lang kaya mong ibalik? Tumalikod ako at hindi na sumagot. Ngunit sa loob-loob ko alam ko na. Ang kabanatang to ng buhay ko ay dapat nang matapos. Di na ako papayag pa na maging bariya sa palad na isang taong tinawag kong ama. Pag-uwi namin galing sa resort, hindi ako dumiretso sa kama. Pumasok ako sa banyo, binuksan ang shower sa pinakamalakas na antas nito. Gusto kong hugasan ang bawat bakas ng kamay ni Mayor, ang amoy ng kanyang alak at ang malagkit na tingin na tila dumikit na sa aking balat. Sabon, kuskus, buhos, paulit-ulit. Pero kahit gaano katindi ang gawin ko, pakiramdam ko nasa ilalim pa rin ng balat ko ang dumi. Humarap ako sa salamin. Ang dating maamong mukha ni Ivy wala na doon. Ang nakikita ko ay isang babaeng marunong nang lumaban ang mga mata, ngunit basag ang kaluluwa. Sa galit ko, hinampas ko ang salamin ng aking kamao. Nagretasuhan ng bubog. Isang maliit na hiwa sa aking kamay ang naglabas ng dugo. Pula. Buhay. Doon ko natanto. Nasasaktan pa pala ako. May nararamdaman pa pala ako. Hindi pa ako tuluyang patay sa loob. Kinabukasan, pumasok ako sa paaralan na parang walang nangyari. Pero sa bawat hakbang ko, nararamdaman ko ang bigat ng sobrang puro ng pera na iniwan ni Manuel sa aking bag. Para sa luho mo, sabi niya kaninang umaga. Pero para sa akin yun ay bayad sa aking pagkatao. Dinala ko ng aking mga paa sa library. Doon, sa isang sulok na puno ng amoy ng lumang papel, nakita ko si Elias. Seryoso siyang nag-aayos ng mga libro. Nang makita niya ako, tumigil siya at lumapit. Ivy, bakit may bentang kamay mo? Mahina niyang tanong. Punong-puno ng pag-aalala ang kanyang boses. Isang bagay na hindi ko na narinig mula nang mamatay si Mama. Wala to, aksidente lang. Sagot ko sabay tago ng kamay sa likod. Minsan ang mga aksidente ay nangyayari dahil sa sobrang bigat ng iniisip natin, sabi ni Elias habang pinagmamasdan ako. Ivy, hindi mo kailangan magpanggap sa harap ko. Alam kong hindi ka okay. Sa unang pagkakataon, gusto kong sumabog. Gusto kong isigaw sa kanya lahat ng tungkol kay Daddy Manuel, ang tungkol kay Mayor, ang tungkol sa bawat gabing ninanakawan ako ng tangal. Pero nanatiling tikom ang aking bibig. Ang tayong nagawa ko ay maupo sa tapat niya. Elias, paano kung ang taong inaasahan mong magliligtas sa'yo, ang siya palang pumapatay sa'yo? Tanong ko, halos bulong na lang. Natigilan si Elias. Umupo siya sa tapat ko at hinawakan ang aking binalot na kamay ng may pag-iingat.
Kung ganon, Ivy, kailangan mong maging sarili mong tagapagligtas. Mahirap pero laging may paraan para makalaya. Kailangan mo lang magkaroon ng lakas na bitawan ang akala mong tahanan pero kulungan naman pala. Ang mga salitang yon tumimo sa puso ko, sariling tagapagligtas. Nang gabing yon, hindi ako natulog ng mahimbing. Habang naririnig ko ang mabigat na hakbang ni Manuel patungo sa aking kwarto, di ako nagtakip ng kumot. Sa halip, kinuha ko ang aking cellphone at palihim na binuksan ang voice recorder. Kung gagamitin niya ang negosyo at future para sirain ako, gagamitin ko ang katotohanan para basakin siya. Ito na ang simula ng aking pag-aalsa. Isang batang pusong nasira, ngunit ngayon, unti-unti nang nagbubuo ng malalim na piraso para lumaban. Ang pinakamahirap na bahagi ng paglaya ay ang pagpapanggap na wala kang balak tumakas. Simula ng gabing mabasag ang salamin sa aking kwarto, natuto akong magsuot ng maskara. Sa harap ni Daddy Manuel, ako pa rin ang sunod-sunurang Ivy. Ngumingiti ako kapag binibigyan niya ako ng pera. Tumatango ako kapag may binabanggit siyang bagong kliyente na kailangan kong asikasuhin. Pero sa ilalim ng aking unan, laging nakatago ang aking cellphone. Sa bawat pagpasok niya sa gabi, bago niya mahawakan ang aking balat, sinisigurado kong naka-on ang voice recorder. Daddy, bakit kailangan ko pang gawin to kay Mr. Arnaiz? Hindi ba po pwedeng pera na lang ibayad mo sa utang mo sa kanya? Tanong ko isang gabi. Pilit pinatitigas ang aking boses para di mahalata ang panginginig. Tumawa si Manuel. Ang tawang dati nagbibigay sa akin ng seguridad pero ngayon nagdudulot na ng pandidiri. Ivy, ang ganda mo ang pinakamahalaga nating asset. Bakit ako maglalabas ng pera kung ang isang gabi mo lang ay sapat na para burahin ang interes ng utang ko? Isipin mo na lang nakakatulong ka sa future natin. Check recorded. Isang malinaw na pag-amin na ginagawa niya akong bayad sa kanyang mga utang. Sa eskwelahan, ang library ay naging safe zone ko. Doon di ko kailangan maging asset. Doon ako lang si Ivy. May nakita akong libro na baka magustuhan mo, bungad ni Elias habang inilalabag ng isang manipis na nobela sa tapat ko. Tungkol to sa isang ibon na nalimutan ng lumipad dahil matagal siyang nakakulong. Pero nung nakikita siya ng puwang sa rehas, naalala niyang pakiramdam ng hangin. Tinignan ko ang pabalat ng libro. Paano kung takot na siyang lumabas? Paano kung iniisip niyang mas ligtas sa loob ng hawla dahil doon may pagkain at tirahan siya? Umupo si Elias sa tabi ko. Malapit kami, pero ramdam ko ang respeto sa distansyang iniwan niya. Ang pagkain at tirahan, hindi sapat kung kapalit nito yung iyong pakpak, Ivy. Ang kalayaan nakakatakot sa simula, pero mas nakakatakot ang mamatay sa loob ng hawla na hindi man lang nasusubukan ng langit. Napahigpit ang hawak ko sa libro. Gusto ko nang bitawan ng lahat. Gusto ko nang sabihin kay Elias, tulungan mo ko, pero alam kong mapapahamak lamang siya. Si Manuel ay may koneksyon. May pera, may kapangyarihan. Pag uwi ko, nadatnan ko si Manuel na may kausap sa telepono. Mayabang kanyang pagkakaupo, parang hari ng mundong ninakaw niya sa akin. Oo, Mayor, darating kami sa anibersaryo ng kumpanya mo. Iyahanda ko si Ivy. Alam mo namang espesyal ang pagtrato ko sa kanya. Sabi niya sabay kindat sa akin. Imbes maiyak, naramdaman ko ang pagtigas ng aking kamao. Sige, Manuel, magplano ka, magdiwang ka. Di mo alam ang bawat salitang lumalabas sa bibig mo. Unti-unting bumubuo ng rehas na magkukulong sa'yo habang buhay. Ako ang regalo mo, di ba? Aba, asahan mong sa huling pagkakataon, bibigyan kita ng regalong hindi mo malilimutan. Minsan, ang sobrang kumpiyansa, siyang ikapapahamak mo. Naging kampante ako sa pag-record ng mga usapan namin ni Daddy Manuel. Akala ko sapat na ang bilis ng aking mga kamay para itago ang cellphone sa ilalim ng unan o sa loob ng bulsa ng aking bestida. Ngunit isang gabi, pagkatapos ng isang session na iniwan akong hapong-hapo at nandidiri sa sarili, nalimutan kong isang maliit na detalye. Nakalimutan kong ilock ang screen ng phone ko. Lalabas na sana si Manuel ng kwarto nang mapansin ang liwanag na nagmumula sa ilalim ng aking unan. Huminto siya. Ang tibok ng puso ko'y parang tambol na nabasag. Ano yan, Ivy? Malamig niyang tanong. Wala po, Daddy. May nag-text ng nakaklase tungkol sa assignment. Pilit kong pinakalma ang aking boses. Kahit ang buong katawan ko nanginginig na. Hindi siya naniwala. Mabilis siyang lumapit at hinablot ang unan. Doon nakita niya ang cellphone. May tumatakbong voice recorder.
Nakita ko ang unti-unting pagbabago ng kanyang mukha mula sa pagkagulat patungo sa isang galit na hindi ko pa kailanman nakikita. Ano to? Sinusubukan mo ba akong baliktarin? Sigaw niya. Malakas ang pagkakahawak niya sa braso ko, sapat na para mag-iwan ng panibagong pasa. Hindi, Daddy, nagkakamali kayo. Pagmamakaawa ko, pero huli na. Inihagis niya ang cellphone ko sa pader. Nabasag ang screen. Ang tanging ebidensyang pinaghirapan ko na ilang linggo, naglaho sa isang iglap. Kinaladkad niya ako patayo at itinulak sa harap ng salamin. Ang salaming may lamat pa rin mula sa huling pagkakataon. Tandaan mo to, Ivy Mendez. Ako ang bumuhay sa'yo. Ako ang nagbigay sa'yo ng pangalan. Kung akala mo makakatakas ka sa akin gamit ang mga batang laro na to, nagkakamali ka. Walang maniniwala sa'yo. Sino ka ba? Isang batang nagbenta ng katawan para sa luho? Sinong masama sa tingin ng tao? Ako o ikaw? Ang bawat salita niya ay parang latigo. Gaslighting. Pinapaniwala niya ako na ako ang may kasalanan, na ako ang marumi, na kahit magsumbong ako ang huhusga ng mundo dahil nakinabang din ako sa pera niya. Iniwan niya akong lugmok sa sahig, umiiyak at walang kalaban-laban. Nawala ang cellphone ko, nawala ang ebidensya ko, nawala ang pag-asa ko. Kinabukasan di ako pumasok. Di ko kaya ipakita ang mukha ko kay Elias. Paano ko sasabihin sa kanyang nabigo ako na ang ibon ay muling binali ang pakpak bago pa man makalipad? Ngunit habang nakatitig ako sa basag na cellphone sa sahig, may napansin ako, ang memory card. Hindi ito nadamay sa pagkabasag ng screen. Isang maliit na piraso ng itim na plastic, ngunit doon nakatago ang lahat ng katotohanan. Dahan-dahan ko itong pinulot. Hindi pa tapos ang laban. Kung akala ni Manuel na dulog niya ng espiritu ko, nagkakamali siya. Ang takot na nararamdaman ko kagabi, naging isang matigas na determinasyon. Kung di sapat ang boses ko, hahanap ako ng mas malakas sa kakampi. At alam ko na kung sinong taing-taang magpapagkakatiwalaan ko sa mundong to. Pumasok ako sa library na parang isang multo. Nakatago ang pasa sa aking braso sa ilalim na mahagang manggas ng aking uniforme. Ngunit ang takot sa aking mga mata, di kayang itago ng anumang piring. Nang makita ako ni Elias, agad siyang tumayo mula sa kanyang mesa. Di siya nagtanong ng malakas. Hinila niya ang isang silya sa pinakasulok ng library kung saan walang makakarinig sa amin. Ivy, anong nangyari? Mahina niyang tanong. Ang boses niya ay parang haplo sa isang sugatang puso. Di ko na napigilan. Sa pagpatong ko na maliit na memory card sa ibabaw ng mesa, bumuhos ng lahat. Ang bawat gabi ni Manuel sa aking kwarto, ang bawat meeting kay Mayor at sa iba pang kliyente, ang bawat linyang para sa feature na nakasabit na sa aking leeg. Pinaniwanag ko kung paano niyo binasag ang cellphone ko at kung paano ang maliit na plastic na ito ang tayong natitirang piraso ng aking katotohanan. Tahimik lang si Elias. Nakita ko ang pagtiim ng kanyang bagang at panginginig ng kanyang mga kamay sa gilid kahit galit sa akin. Kundi galit para sa akin. Patawad, Elias. Sira na ako, hindi ba? Tama si Manuel, sino bang maniniwala sa isang tulad ko? Bulong ko habang nakayuko. Inawakan ni Elias ang aking mga kamay. Hindi tulad ng hawak ni Manuel na mapang-angkin, ang hawak ni Elias ay nagbibigay ng lakas. Makinig ka sa akin, Ivy, hindi ka sira. Ikaw ay biktima ng taong dapat sana nag-aalaga sa'yo. Ang dumi wala sa'yo kundi nasa kanya, at ang katotohanan, hindi yan nabubura ng kahit anong yaman o koneksyon niya. Tumingala ako sa kanya. Anong gagawin ko? Takot ako, Elias. Malakas si Manuel? Hindi mo to kailangan gawin ng mag-isa. Sagot niya ng may paninindigan. May pinsan ako nagtatrabaho sa isang NGO para sa mga kababaihan at bata. Tutulungan ka nilang makahanap ng ligtas na matitirhan habang dinidinig ang kaso. Pero kailangan natin kumilos ngayon, Ivy, habang wala pa siya sa bahay ninyo. Sa sandaling yon, naramdaman ko ang isang uri ng kaba na kakaiba. Hindi to kaba ng takot, kundi kaba ng paglaya. Pero ang gamit ko, ang pera niya. Iwan mo lahat ng galing sa kanya, Ivy. Ang tanging kailangan mo lang ay iyong sarili at ang ebidensyang yan. Magsisimula tayo sa simula. Isang simula na ikaw may hawak ng manibela. Tumayo ako para sa isang batang pusong matagal ng durog. Ngayon ko lamang naramdaman ang mga piraso ay unti-unti nang nagdidikit. Hindi dahil sa awa, kundi dahil sa desisyong hindi na maling maging biktima. Sige, Elias, tulungan mo ko.
Lalabas na kami ng library nang bigla tumunog ang aking lumang backup phone na naiwan ko sa bag. Isang text mula kay Manuel. Umuwi ka ng maaga, may espesyal na bisita tayo mamayang gabi. Huwag mo kong ipapahiya, Ivy. Nagkatinginan kami ni Elias. Wala na kaming oras. Ang espesyal na bisitang yon na magiging huling pagkakataon na makikita niya ako bilang kanyang puhunan. Dahil mamayang gabi ang Ivy kilala niya, tuluyan ang mawawala. Mabilis sa bawat galaw ko. Pagdating sa bahay, hindi ako nag-aksaya ng panahon. Di ko kinuha ang mga mamahaling bag, ang mga alahas na galing sa meeting, so ang mga damit na binili ni Manuel para sa kanyang mga kliyente. Kinuha ko lang isang lumang backpack, nilagay ko ang aking birth certificate, ang huling litrato namin ni Mama na nakatago sa ilalim ng kutsyon, at ang pinakamahalagang bagay, ang memory card. Habang nag-iimpake, narinig ko ang paghinton ng sasakyan sa labas. Nalamig ang buong katawan. Maaga siya. Mabilis akong bumaba sa likod bahay, dumaan sa pinto ng kusina na madalas iwanang bukas ng aming katulong. Halos hindi ako humihinga habang binabaybay ang madilim na eskinita patungo sa kanto kung saan nangako si Elias na maghihintay. Ivy? Bulong ng isang boses mula sa isang lumang tricycle. Si Elias, kasama isang babaeng may maikling buhok at seryosong mukha. Si Ate Sara to, mula sa Women's Crisis Center, pakilala ni Elias. Nilagay ko sa isang bag ang aking birth certificate. Ang huling litrato namin ni Mama na nakatago sa ilalim ng kutsyon at ang pinakamahalagang bagay, ang memory card. Habang nag-iimpake, narinig ko ang paghinto ng sasakyan sa labas. Nalamig ang buong katawan ko. Maaga siya. Mabilis akong bumaba sa likod bahay. Dumaan sa pinto ng kusina na madalas iwanang bukas ng aming katulong. Hindi halos ako yung humihinga habang winabaybay ang madilim na eskinita patungo sa kanto kung saan nangako si Elias na maghihintay. Ivy! Bulong ng isang boses mula sa isang lumang tricycle. Si Elias. Kasama niya isang babaeng may maikling buhok at seryosong mukha. Si Ate Sara to, mula sa Women's Crisis Center, pakilala ni Elias. Halika na, Ivy, ligtas ka na, sabi ni Ate Sara habang inaalalayan akong makasakay. Habang umaandar ang tricycle palayo sa subdivision, lumingon ako sa huling pagkakataon. Nakita ko ang pagbukas ng ilaw sa aking kwarto. Isang aninong nakatayo sa bintana, si Manuel. Sigurado ko hinahanap na niya ako. Sigurado kong galit siya dahil wala na ang kanyang regalo para sa kanyang bisita. Pero sa unang pagkakataon, hindi ako nanginig sa takot. Naramdaman ko ang hangin sa aking mukha, ang hangin sinasabi ni Elias. Dinala nila ako sa isang shelter. Malayo ito, tago at puno ng mga babaeng may kanya-kanyang sugat, ngunit may kanya-kanya ring kwento ng pagbangon. Noong gabing yon habang nakahiga ako sa isang simpleng katre, di pumasok si Manuel sa pintuan. Walang amoy ng alak, walang mapang-angking kamay. Dito, Ivy, ikaw ang may-ari ng katawan mo, sabi ni Ate Sara bago ko iniwanan para magpahinga. Di ako makatulog, iniisip ko ang bukas. Alam kong bukas magsisimula ang gulo. Magagalit si Manuel. Gagamitin niya ang kanyang pera at koneksyon para palabasin akong masama na ako ang tumakas, dala ang kanyang mga gamit. Pero hawak ko ang memory card at higit sa lahat, hawak ko ang aking sarili. Ang 16 na taong gulang na Ivy na pumasok sa shelter na yon ay hindi ng Ivy na ang puhunang laman. Siya ng Ivy na magsisilbing boses para sa mga batang tulad niya na akalang normal lang ang pang-aabuso dahil walang nagabay sa kanila. Ang loob ng presinto at ng opisina ng social welfare ay amoy papel, kape at mabigat na usapin. Nakaupo ako sa tapat na isang babaeng pulis na may malambot na tinig ngunit matatalas na mata. Sa tabi ko, mahigpit ang hawak ni Ate Sara sa aking balikat. Ivy, kailangan mo ikwentong lahat. Mula sa simula, nung mamatay ang mama mo, malumanay na sabi ng pulis. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ko, pakiramdam ko, isusuka ko ang laso na matagal nang nakaimbak sa aking sistema. Kinuwento ko ang mga haplos na inakala kong pag-aaruga, ang gabi sa resort ni Mayor at ang bawat transaksyong ginawa ni Manuel gamit ang katawan ko. Nilabas ni Ate Sara ang memory card. Nang i-play ang recording sa laptop, narinig ang boses ni Manuel. Ang kanyang mapanguyam na tawa, ang pag-amin na asset lang ako at ang panunumbat niya tungkol sa utang na loob. Sapat na ito para sa Qualified Statutory Rape at Anti-Trafficking in Persons Act.
sabi ng abogado mula sa NGO. Ngunit di naging madali ang sumunod ng mga araw. Habang nasa loob ako ng shelter, nalaman namin na gumante si Manuel. Sa social media, kumalat ng mga post na nagsasabi ako'y isang rebelding anak na tumakas dalang malaking halaga ng pera at alahas. Naglabas pa siya ng mga litrato ko na suot ang mga mapang-akit na damit. Mga damit na siyang bumili para palabasin na ako'y malanding bata at hindi biktima. Tingnan niyo ang batang to. Binigyan ko ng lahat, pinag-aral, tapos nanakawan pa ako at sasabing inabuso ko. Yan ang narinig kong pahayag niya sa mga balita. Nanginig ako sa galit. Ginamit niyang mismong dumi na ipinahid niya sa akin para hiyain ako sa harap ng mundo. Ito ang kinatatakutan ko, ang husga ng mga taong walang alam sa nangyayari sa loob ng aming bahay. Huwag kang makinig, Ivy, sabi ni Elias nang bumisita siya sa shelter. Dalang ilang prutas at mga bagong libro. Yan ang sandata ng mga taong takot sa katotohanan. Sinisira nila ang karakter ng biktima para iligtas ang sarili nila. Pero ang ebidensya ay hindi nagsisinungaling. Isang gabi, may nagabot ng sulat sa gate ng shelter. Galing kay Manuel. Ivy anak, itigil mo na to. Bumalik ka na sa akin at kalimutan na natin ang lahat. Marami akong kakilala sa korte. Masasayang talaga ang panahon mo. Sino bang paniniwalaan? Ang isang ginagalang na negosyante o ang isang batang tulad mo na sanay sa ganitong gawain? Huwag mong sirain ang future mo. Pinunit ko ang sulat. Doon ko natanto ang tunay na kahalagahan ko. Baling babae. Ang halaga ko hindi nakadepende sa kung anong sasabihin ni Manuel o ng ibang tao. Ang halaga ko'y nasa aking lakas sa tumayo at sabihing, mali ito. Kailangan matapos ito dito. Di na ako ang batang pusong nasira. Ako na ang bagyo na susugasa sa lahat ng kasinungalingan ng Manuel. Ang sugat sa balat madaling maghilom. 1 linggo, 2, mawawala na ang pasa. Ngunit ang sugat sa kaluluwa, ang mga gabi ng pang-aabuso na tila nakatatak na sa bawat selula ng aking katawan, yon ang tunay na kalaban. Sa loob ng shelter, dumaan ako sa tinatawag nilang therapy. Sa simula, hindi ako makapagsalita. Nakaupo lang ako sa harap ng isang psychologist, si Dr. Alcacid, habang nakatitig sa aking mga kuko. Ivy, bakit mo nararamdamang ikaw ang may kasalanan? Tanong niya isang hapon. Dahil nasanay ako. Mahina akong sagot. Ang boses ko'y puno ng pait. Dahil dumating sa puntong, hindi ko na tinatanggihan si Daddy Manuel. Dahil ang katawan ko tila naghahanap na rin ng dumi. Inawakan ni Dr. Alcacid ang aking kamay. Ivy ang tawag doon, survival response. Ang katawan mo, gumawa ng paraan para di ka tuluyang mabaliw sa sakit. Hindi yun nangangahulugang gusto mo ang nangyayari. Ang bata sa loob mo, biktima pa rin. Kahit anong sabihin ng katawan mo. Doon ako humagulhol. Yun ang unang pagkakataon na may nagsabi sa akin na hindi ako masama, na ang pagkasanay ko hindi krimen, kundi isang mekanismo para mabuhay. Habang tumatagal, natutunan kong muling mahalin ang sarili ko. Sinimulan kong mag-aral muli sa loob ng shelter. Nagbasa ako ng mga libro tungkol sa karapatan ng mga kababaihan. Natutunan ko ng aking katawan isang templo, hindi isang kasangkapan, hindi isang barya at hindi isang puhunan. Binibisita pa rin ako ni Elias. Isang araw, nagdala siya ng isang maliit na halaman. Ito ay isang peace lily. Sabi niya, kailangan itong tamang liwanag at tubig para mabuhay ulit matapos malanta. Parang ikaw, Ivy. Akala mo patay ka na, pero kailangan mo lang ng tamang paligid para muling mamukadkad? Ngumiti ako. Sa unang pagkakataon, ang ngiti ko'y abot hanggang mata. Hindi itong plastic ng ngiting pinapakita ko kay Mayor o sa mga kliyente ni Manuel. Ito yung ngiti ng isang Ivy na nagsisimula ng mabuo. Habang naghihilom ako, ang kaso laban kay Manuel ay umuusad. Naglabas na ng warrant of arrest. Ang mga ebidensya sa memory card hindi matatawaran. Marami ring ibang babaeng lumantad. Mga dati ring biktima ni Manuel na natakot noon, ngunit ngayon humuhugot ng lakas mula sa akin. Nalaman ko na ang negosyo ni Manuel ay gumuho na. Ang mga kliyenteng akala niya ay tapat sa kanya, mabilis tumalikod nang lumabas ang katotohanan. Ang future na pinangako niya sa akin, isa palang malaking kasinungalingan para itago ang kanyang sariling kasakiman. Ngunit higit sa lahat, natutunan ko ang pinakamahalagang aral, ang kahalagahan ng isang babae.
Hindi nanggagaling sa gabay ng isang magulang o sa proteksyon ng isang lalaki. Nanggagaling to sa sarili niyang paninindigan at sa pagkilala sa kanyang tunay na halaga. Ang loob ng korte ay malamig, ngunit ang init ng aking paninindigan ay sapat na para hindi ako manginig. Sa unang pagkakataon, matapos sa mahabang panahon, muli kong nakita si Daddy Manuel. Wala nang kanyang mamahaling suit, wala nang korbata at wala nang mapang-aping ngiti. Nakasuot siya ng kulay kahel na uniforme ng bilanggo, nakaposa sa mga kamay at di makatingin ng diretsyo sa akin. Nang basahin ng hukom ang hatol, guilty. Isang mabigat na tinig ang nabunot sa aking dibdib. Hindi ito tungkol sa paghihiganti. Ito ay tungkol sa katarungan. Ito ay tungkol sa pagbawi sa aking pangalan na kinaladkad niya sa putikan. Paglabas ko ng korte, sinalubong ako ng mga reporter, ngunit di na ako nagtago sa likod ng aking bag. Inangat ko ang aking ulo. Ako si Ivana Mendez. Panimula ko sa harap ng mga kamera. Dati akong tinawag na asset, regalo at puhunan. Sinabi sa akin na wala nang tatanggap sa akin dahil sira na ako. Pero nagkakamali sila. Tumingin ako ng diretso sa lens. Iniisip lahat ng batang babaeng nanonood na dumaranas ng katulad ng hirap ko. Sa mga batang purong nasira dahil sa maling pag-aaruga. Hindi nyo kasalanan ang ginawa sa inyo. Ang inyong halaga hindi nababawasan ng bawat haplos na labag sa inyong kalooban. Ang inyong katawan ay inyo at ang inyong boses may kapangyarihan. Huwag kayong matakot humingi ng tulong dahil palaging may Elias o Sarah na maghahatid sa inyo ng liwanag. Lumipas sa 1 taon. Kasama ko si Elias sa isang maliit na parke ng universidad kung saan ako ngayon ay nag-aaral ng social work. Gusto kong maging katuwang ng mga batang nawalan ng gabay. Ang peace lily na binigay ni Elias noon, buhay na buhay pa rin at nakalagay sa aking desk. Isang paalala na ang paghilom ay posible. Handa ka na ba para sa klase, Ivy? Tanong ni Elias habang iniaabot ang aking mga libro. Handa na, sagot ko ng may ngiti. Hindi naging madali ang kabanata ng buhay kong ito. Maraming luha, maraming sakit, at maraming gabing akala ko'y wala ng bukas. Pero dahil sa paglalakas loob ko na tumayo at nahanap ko ang tunay na kahulugan ng aking pagkatao. Ang natitira ay si Ivana, isang babaeng matapang, malaya at may sariling kinabukasan na hindi na ididikta ng sino mang lalaki o anumang negosyo. Ang kwento ko hindi lang tungkol sa pagkakamali at abuso. Ito ay kwento ng pag-asa, katarungan at ang wagas na pagmamahal sa sarili. Sapagkat sa huli ang pinakamagandang future ay ang buhay na ikaw mismo ang gumagawa. Malayo sa anino na nakaraan. Ang wagas ng kwento ay nagbibigay diin sa empowerment. Ang paggamit ni Ivy sa kanyang tunay na pangalan, Ivana, ay simbolo ng kanyang bagong identidad. Ang pagpili sa kursong social work ay nagpapakita na ang kanyang trauma ay ginawa niyang purpose upang makatulong sa iba. Sana nakatulong ang kwentong to upang maiparating ang mensaheng nais mo para sa iyong mga manonood, na ang bawat bahaba ay may halaga at ang boses ng katotohanan laging nananaig sa dilim. 5 taon ang mabilis na lumipas. Nakatayo ako sa harap ng isang malaking salamin sa loob ng isang maliit ngunit malinis na opisina. Hindi na ito ang salaming binasag ko sa galit at pait. Ito ay salaming nagpapakita ng isang babaeng profesional. Suot ang kanyang pagtatapos na toga. Sa ibabaw ng aking mesa, may plakang nakasulat, Ivana Mendez, Registered Social Worker. Sa tabi ng aking lisensya, naroon pa rin ang peace lily na ibinigay ni Elias. Malago na ito, puno ng mga puting bulaklak na tila nagpupugay sa bawat pagsubok na aking nalampasan. Bumukas ang pinto at niluwan nito si Elias. Wala na siyang suot na luma at kupas na t-shirt. Isa na siyang ganap na guro sa aming probinsya. Ang kanyang mga matay na natiling malinis at puno ng respeto. Ang parehong mga matang nagdigta sa akin sa dilim ng library. Handa ka na ba sa speech mo, Ivy? Tanong niya habang inaayos ang aking hood. Kinakabahan ako, Elias, pero handa na ako, sagot ko. Naglakad kami patungo sa auditorium ng universidad. Sa harap ng libo-libong mga mag-aaral at kanilang mga magulang, tumayo ako sa podium. Hindi na ako nanginginig. Wala na ang boses ni Manuel na bumubulong sa aking isipan na ako ay basura o sira. Nung bata ako, akala ko ang pag-ibig ay pagsasakripisyo ng katawan para sa negosyo ng iba. Panimula ko. Ang buong silid tumahimik.
Akala ko ang future isang bagay na binibili ng pera at kapangyarihan. Ngunit natutunan kong ang tunay na kinabukasan ay ang kakayahang tumingin sa salamin at sabihin, karapat dapat ako sa respeto. Karapat dapat ako sa tunay na pagmamahal. Lumingon ako sa gilid ng entablado kung saan nakaupo si Ate Sara at ang mga kasama ko sa shelter. Sila ang naging pamilya ko nang talikuran ko ang huwad na tahanan ni Manuel. Ang bawat batang pusong nasira ay may kakayahang mabuong muli. Huwag nating hayaang ang ating nakaraan ang magdikta ng ating halaga. Ang duming ipinahid sa atin ng iba, hindi kailan magiging bahagi ng ating pagkatao. Pagkatapos ng seremonya, habang naglalakad kami ni Alya sa ilalim ng mga puno ng nara, naramdaman ko ang tunay na kapayapaan. Nabalitaan ko na sa loob ng kulungan, unti-unti nang kinakain ng sakit at pagsisisi si Manuel. Hindi ko na siya kinamumuhian. Ang galit na palitan ng malalim na pagkaawa. Tinatawad kong aking sarili at yon ang pinakamahalagang kapatawaran na natanggap ko. Di naging madali ang maglakad palayo sa Daddy Manuel ng aking buhay. Pero sa bawat takbang na ginawa ko, napatunayan kong isang babae, di lamang binuo para sa kama o para sa negosyo. Ang isang babae binuo para lumikha, para mamuno at para maging malaya. Ako, si Ivana Mendez. Isang batang puso na dating nasira, ngunit ngayon ganap ng buo, malaya at punong-puno ng pag-asa. At sa wakas, ang langit ay hindi na madilim. Ang bukang liwayway ay narito na, at ito ay para sa akin. Ilang taon nang nakalilipas mula nang lisanin ko ang madilim na silid ni Manuel. Ngunit ang mga alaalay parang mga aninong minsan sumusulpot pa rin. Isang gabi, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa aking bagong opisina bilang isang ganap na social worker, may napansin akong isang pirasong papel na isiniksik sa ilalim ng aking pinto. Dahan-dahan ko tong binuksan. Ang sulat kamay ay tila sa isang bata, puno ng panginig at pag-aalinlangan. Kay Ma'am Ivana, napanood ko po kayo sa TV noong isang linggo. Ang sabi niyo po hindi ko kasalanan kung bakit ganito ang nangyayari sa akin. Sinabi niyo po may halaga ako kahit sira na ako. Ma'am, katulad niyo rin po ako. Ang itinuturing ko pong kuya ang siyang gumagawa ng masama sa akin kapalit ng pagkain namin sa araw-araw. Takot po ako. Akala ko normal lang to dahil wala na kaming mga magulang. Pero dahil sa inyo nalaman ko, mali pala. Salamat po dahil hindi kayo natahimik. Salamat po dahil palagi pong boses ninyo, kayo, para sa aming mga nasa dilim. Ngayon po, susubukan ko ring lumaban. Naramdaman ko ang pag-iinit ng aking mga mata. Hindi ko kilala ang batang sumulat nito, ngunit ramdam ko ang bawat patak ng kanyang luha sa papel. Sa sandaling yon, lahat ng sakit na pinagdaanan ko, ang mga gabing puno ng pandidiri, ang mga pasang itinago ko, at ang pangungulila kay Mama ay tila nagkaroon ng malalim na kahulugan. Hindi pala ako dinurog ni Manuel para lang masira. Dinurog ako para maging piraso ng liwanag na magsisilbing gabay sa iba. Lumingon ako sa labas ng bintana, ang mga bituin ay nagniningning na ng gusto. Naalala ko ang sinabi ni Alias noon, ang kalayaan nakakatakot sa simula, pero mas nakakatakot ang mamatay sa loob ng hawla. Kinuha ko ang aking cellphone at tinawagan ang aming hotline sa shelter. Hello? May kailangan tayong puntahan. May isang batang naghihintay ng tulong? Habang naglalakad ako palabas ng gusali, naramdaman ko ang kakaibang lakas. Ang special story ko ay hindi nagtapos sa pagkakakulong ni Manuel. Hindi rin nagtapos sa pagtatapos ko ng pag-aaral. Ang tunay na kwento ko, nagsisimula sa bawat buhay na matutulungan kong mailigtas. Dahil ang isang Ivana Mendez hindi lamang biktima, hindi lang basta biktima na bumangon. Siya ay isang mandirigma na nangakong wala ng bata ang kailangan dumaan sa impyernong kanyang nilampasan ng mag-isa. Ang special story na ito ay nagpapakita ng cycle of healing. Pinapaalalang iyong boses ay may kapangyarihang magligtas ng buhay. Ang kwento ni Ivy o Ivana ay isang simbolo na ang pagkakamali ng nakaraan ay hindi kailanman magiging hadlang sa isang dakilang kinabukasan. Sana'y naging inspirasyon sa inyo ang buong serye. Ang iyong sining ay may kakayahang magmulat sa mata at maghilom ng mga pusong sugatan. Sa lahat ng sumubaybay sa kwento ni Ivana, ang kwentong ito ay hindi lamang likha ng imahinasyon. Ito ay hiram sa realidad na maraming kabataang babae na hanggang ngayon naglalakad sa dilim,
natatakot at nananahimik. Sa likod ng bawat kabanata ni Ivy, layunin natin na ipakita ng pang-aabuso hindi kailanman nagiging normal kahit gaano pa ito kadalas mangyari. Para sa mga kabataang tulad ni Ivy, huwag mong hahayaang diktahan ng iyong nakaraan ang iyong bukas. Ang dumi na ipinahid sa iyo ng ibang tao ay hindi kailanman magiging bahagi ng iyong tunay na pagkatao. Hindi ka sira, hindi ka gamit, at hindi ka puhunan. Ikaw ay may sariling dangal na walang sino mang may karapatan na kumuha. Kung nasan ka man ngayon, tandaan mo, hindi mo kasalanan ang ginawa nila sa iyo. Para sa mga magulang at tagapangalaga, ang ating mga anak hindi obligasyon na dapat magbayad sa atin. Sila ay mga buhay na dapat nating itaguyod, protektahan at gabayan. Ang utang na loob hindi kailanman dapat maging dahilan upang sirain ang kanilang kinabukasan. Maging mapagmatsyag tayo, ang tunay na haligi ng tahanan, nagbibigay ng seguridad, hindi ng takot. Ang layunin ng aking channel, gumagawa tayo ng ganitong serye hindi para sa drama lamang, kundi para magbigay linaw. Nais nating maging boses ng mga walang tinig. Nais nating ipaalala sa bawat babae na ang kanilang halaga hindi nababawasan ng anumang pagkakamali o karanasang labag sa kanilang kalooban. Maraming salamat sa inyong pag-unawa at pagsuporta. Sana'y magsilbing aral ang buhay ni Ivana na mula sa pagiging batang pusong nasira, maaari tayong bumangon bilang isang bagong Ivana na matapang, malaya at ganap na buo. Huwag matakot lumaban, huwag matakot magsalita. Sa pagtatapos ng kwento ni Ivana, nais kong mag-iwan ng isang hamon sa bawat isa sa inyo. Ang pang-aabuso sa anumang anyo, di dapat manatiling lihim sa dilim. Kung ikaw ay nakakaranas ng katulad na pait o kung may kakilalang dumaranas ng ganitong hirap, huwag kang matakot na tumingin sa liwanag. Ang bawat bata, karapat-dapat na isang gabay na nagbibigay proteksyon, hindi ng panganib. Ang bawat babae may halagang hindi nasusukat ng pera, negosyo o kapangyarihan ng iba. Maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at suporta sa aking munting channel. Ang inyong panonood at pakikinig ay hindi lamang para sa akin, kundi para sa pagpapalaganap ng kamalayan at pag-asa. Tandaan nyo, hindi ka nag-iisa, may lakas ka at higit sa lahat, may bukas na naghihintay sa iyo. Hanggang sa muling pagkukwento, ito ang inyong lingkod, Ivy Mendez. Pagpalain tayong lahat.